It's dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. So, yeah. Over naman lang agad. So, yeah, ayan, nandito na tayo sa ating episode 24 dito sa Notify Saturday. Nag-makeup pa ako, Baka, wag naman. Baka mag-inaso pa kayo kahit na late na. Kasi nag-mook up pa ako, nagpa-retouch pa ako kay Mother Ricky. Mother Ricky Reynes. Charot. So, ayan, let's move on na nga sa ating first story. DJ Mahel. Alam mo na, alam naman kainin ko yung sobrang balat mo. Bisa mo na-roll mo na, manakabis na mga tao, Twitter. So, yeah, let's move on with our first story. So, ang ating first story is category is kulaba. As a lush, a family is a love, and ang kanyang titulo dito is silip. So, medyo na-review ko na siya. Mga ganon. So, anong gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sophie, the Willard Navigators. Ako nga pala si RJ. And itong story ko na to ay nagganap way near back 2023. Pagpasensyahan mo naman kung medyo mahaba tong story ko, ilang araw na ako nakikrave ng horror kaya pagtsagaan mo na. Horror ba to? Ano ba? Hindi ko alam. Bahala ka na sa buhay mo. So let's move on. I'm a college student studying architecture and second year college. Ako nung nangyari to. Near back 2023, January, sem break namin, medyo bored ako sa bahay, kaya naman nag-ask si Muji kung bet ko raw mag-ala babysitter, baka sister, ano siya patid? So, ala babysitter sa kinatitaret ko, pinsan ng mama ko. Sabi ko over naman sa ASK. Pumayag ako kasi for a month lang naman and sayang din yung allowance. For context, si Jasper, yung anak ni tita na almost 12 years old na may under sa spectrum. So, need niya lagi nagbabantay. Ang problem, medyo busy nung time na yun si tita kasi inaasikaso niya yung papeles nila kasi lilipat na sila sa Canada. Nano kasi ang bursawan niya, hindi naman sila makapag-hire ng kasambahay kasi may trust issues and overprotective si tita and may history kasi si Jasper na violente siya sa mga hindi kakilala. Kilala na ako ni Jasper since lagi niya ako nakikita sa family gatherings and minsan bumibisita rin sila sa bahay namin and ako rin yung nagbabantay sa kanya. So ang setting namin ay pupunta lang ako sa bahay nila tita kapag aalis siya and babantayan ko lang maghapon si Jasper. Madali lang naman, marunong naman siya sa basic motor skills. Ang iniiwasan ko lang ay yung magka-episode siya kaya mahalaga ay may nagbabantay at dapat lagi siyang nalilibang. Noong mga unang beses, sinayaan ko lang siya maglaro habang nakiketay ako. Minsan nag-iPad siya at minsan nagpe-play ako ng cartoons sa TV nila. Tapos, nakauwi na si tita, uuwi na rin ako. One time, na-bored ako sa kaka-ML at naisip ko manood sa movie sa TV nila. Since busy naman si Jasper sa iPad niya at ako naman syunga-syunga, naisipang manood ng horror. Nasa climax na ako ng movie kung saan medyo violente na yung makaganapan ng maalala ko si Jasper. Baka kasi makita niya at matrigger siya bigla. Pero nang pagtingin ko sa kanya, nakaupo lang siya sa sahig at nanunood din pala siya. You okay, Jas? Ask ko sa kanya. Tumingin na siya sa akin tapos bumalik na rin siya sa paglalaro. Naisip ko na okay lang siya kaya tinuloy ko na yung pagnunood. Minsan napansin ko siyang nanonood din pero binabaliwala ko na lang. Kinabukasan, nilagnat si Jasper, nagchat si Tita Ret at sabi na wag mo ra muna akong pumunta doon. Baka raw kasi nanibago si Jasper na ilang araw ay hindi ang mommy niya ang nagbabantay sa kanya. Ilang araw din na makalipas bago ako papuntahin ulit ni Tita. This time, pansin ko na parang bumigat yung atmosphere ng bahay nila. Para mas tahimik kahit may tao at gadget. Mas madilim yung ambience at higit sa lahat nag-iba si Jasper. Hindi na siya madalas mag-self-talk kapag naglalaro. And hindi na rin siya masyadong malikot. 4 hours kaya niyang magstay put lang sa isang area kaysa sa dati na madalas siyang tumakbo sa buong bahay or sumisigaw na lang bigla kapag na-excite sa pinapanood. Iniisip ko na lang na baka recovering pa rin siya mula sa lagnat niya.
Balik ulit kami sa nakiketay lang ako habang naglalaro siya, pero this time pansin ko na madalas ang pagsulyap niya sa akin. For example, kapag namalayan ko masyado siyang tahimik, mahuli ko siya nakatingin sa akin habang nakatakip yung iPad niya sa kalahati niyang mukha. At kapag tanungin ko siya, ay bigla siyang tatawa at babalik sa pag-iPad. Ilang beses nangyari to at binaliwala ko lang. February na at may pasok na ulit, weekends na lang ako pumupunta at ganun pa rin siya. Nahuli kong pasulyap-sulyap sa akin is different area sa bahay. Naisip ko na baka new hyperfixation lang niya or baka sa isip niya lang na nag-hide and seek kami. Minsan nga isinusubukan ko siyang asarin pero never siyang natinag at naisip ko na magsasawa rin siya. Midterms week na and super busy, nag-asa ko kay tita kung pwede ako mag-sleep over minsan sa kanila kasi malapit sila sa university at pumayag naman siya. One time as an architecture student, nag-all-nighter ako for a plate. Super late na ng gabi na yon at naisip ko na mag-stop muna sa ginagawa at mag-CR. Sa sala nga pala nila tita ako gumagawa ng plates, kasi masikip dun sa guest room nila. After ko mag-CR, bumalik na ako sa sala at nagketay muna saglit. At naisip ko na dun na rin mag-power nap nang somehow naramdaman ko na may nakatingin sa akin. Shoota ma, si Jasper nandun sa likod ng kurtina. Nakaupo habang nakatingin sa akin at parang tuwang-tuwa siya kasi nagulat ako. Linapitan ko siya agad at sinubukan pabalikin sa kwarto nila, tita, pero hindi ko siya magalaw. So ginising ko na lang si tita. Ang tagal bago mapabalik ni tita sa kwarto nila. Nagsorry naman sa akin si tita at sabi na ganun daw talaga siya. Minsan, nagkaka-sudden burst of energy pag madaling araw. Yung 1 hour na nilaan ko para sa power nap napunta sa pag-overthink kung gaano na ba siya katagal nandun habang nakapokus ako sa paggagawa ng plates. Hindi na ako nakatulog at tinuloy na lang ginagawa ko. After nun ilang araw akong di pumunta sa kanila. Ang dahilan ko busy sa plates at nag-group sleepover sa bahay ng classmate. I have to admit, pero natatakot ako kay Jasper. Eventually, last time na yung second year and super busy na. Grade conscious ako kaya no choice na magstay in kina tita minsan kesa sa masaya ang oras sa biyahe mula sa amin. So, ayan, dumako na tayo. Charot. Ang bilis. So, yan. Sabi niya dito, sisend ko na lang ang part 2. Okay, tingnan natin kung ano ba nangyari after niya na mag-stay kina tita Ret niya. So, yeah. May pa-cliffhanger. O, naman sa cliffhanger, alam mo talaga, siya rin yung aabangan sa mga Precious Heart Romance friends. Anyway, tingnan natin ang kabuuan about the titulong silip. So, DJ Mo, let's move on with our next story. So, yeah, tingnan natin yung twister dun sa first story by next episode kasi medyo nabibigatan ako sa story. So, dito na tayo sa ating pangalawang story for this episode. Ang kanyang category is libido as a lush BL/SKL as a lush delubyo. At ang kanyang titulo dito ay Shitty Pirate na magiging hindi pa motto niya pala yun. So, ang kanyang titulo dito is My Daddy Bicicleta. So, anong gagawin? Let's read it! Way back pandemic era pa ito, me. So, na-invite kasi ako sa opening vaping shop ng friend ko. So, dahil medyo far away, nakatulog ako sa Jipanga, di ko na malayo na lumagpas na pala ako. Pagbaba ko sa Jipanga, sa gasoline station, ako nakababa. So, walkathon na lang ang atake ko. Walk like a diva, mga ganin. While walking going sa friend din ko, na-sate ko yung mom ng lalaki nagbabike. Nakasite ako mom ng lalaki nagbabike. Nasa malayo pa lang siya, tanaw ko na liwanag ng buhay. Mga gan. Well, paano yung ganun? Okay, so let's move on. So dahil libido na, tumaas na talaga ang libido ko at notaret na yan usaan dahil nakatitig na naman siya while biking. Nag-first move ako, sabi ko, hi, alam niyo po ba yung Juno gasoline station Kinesu? Kahit totoong nose ko Tapos sabi niya, over naman sa ass. Amuin ko kaya pusod mo para malaman. Charot, ba't inamoy para malaman direction? Pwede ba yun?
ituturo ng amoy, no? So, let's move on. Ang sabi niya talaga, true na ito. Diretso ka lang. So, nasad ako kasi ganun lang chika. So, nag-thank you na lang ako sa kanya. At, ito na nga, ang twister. The Gmail. Pag thank you ko, umamba na siya ng pedal. At lumingon ako kasi di pa naman siya nakaalis talaga eh. Paglingon ko, tumango siya na parang inaaya ko, sinabing, tara or papin mo ang kiss. Over naman sa hihi, wanna play with me. Brap. Siguro may mga pawis-pawis yung, ano flavor niyang pawis? Siyempre galing sa bike, di ba? Like, yung mga pawis, yung init ng leather ng upuan. So, didikit yun sa Shitty Pirate. So, let's move on. Ako tong mataas ng temperatura, talagang herbog na. Ayaw pa ba? Kumbaga, nota na yun eh. Magiging bato pa ba? So, I replied, tara, san ba? Yobong ba? Alam mo talaga eh, washing machine na yung bunganga niya. So, let's move on. At walang anong sabi niya, dyan na lang tayo sa gileda na. Pero, clean naman, mahalaman. Ngunit sa gilid lamang ito ng kalsada ha. Madilema. Okay, yung madilema, yung mga parang close yung mga shindahan. Parang ganun ata. Mga ganon na siguro. I think so. So, ba lang kayo dyan? Let's read it na nga. Walang kulba at kaba ang bakalang Diyosa dahil sa Shitty Pirate name, magiging stone pa ba to? Habang in-orpap ko si Honky Daddy Red, talagang ang lala ng moan and back niya to the point na pati ako sinapok ng libidong todo-todo. Kaya ginalingan ko na tila dumidila ako ng ice cream. Yabong bo. Dalok-dalok ba? Siguro ganun siya na parang, ano pa ta, vanilla? Or mocha? Ba't naman kasi may flavor? So, let's move on. Umu-orpap ng hotdog at imu-orpap ng chupa chups. Nang mausbahan na si biker, umor at hataw maha, buti na lang walang nagkabagan siya sa amin na dumaan dahil kung meron talaga, hindi ako kakabahan na sasabing, psst, join, at mag-yoga ng tresemme. Bakit naman pag may dumaan no, bibili ng mga kasi ewan ko, madaling araw na ba to or what? Kung na may bibili ng pandesal tapos naabutan kayo na parang ano po kinakain niya, Spanish bread? Ay hindi. Ano to, gusto matikman? Ba't in-invite na sa dilemma part? So let's move on. At sabi na nga niya dito is after namin mom, binigay niya sa akin ng CP number niya. Pero, di ko na i-message. Dahil tama na isang beses na fun sa gileda. I know ma-fake itong braces ko, accessories nga lang, diba, Charet? So, laban mo na to, Mi. Gabay na sana ako ni Magdalena. Ina ng awa, Charis. So, yun lang, tama na kayong kili-kili ko. Okay, SKL nga lang, diba? Mga ganon. So, yeah, I think, pero may mga bukit din na, like, lalo kapag madumestra ang Shitty Pirate. Diba, syempre yung mga, hindi naman, iba-iba tayo ng mga atake sa skin, sa health issues, diba? Like, kakaroon ka ng mga mouth, kineme. Meron gano'n kapag madumestra talaga or unhygienic yung show. So, kawawa ka kapag mahining immune system mo, madali kang mahawa talaga. Yun lang. Kaya dapat, please, mag-clean, take care of yourself, you dress well, you dress to impress. Yun lagi nyo intindihin. Libido lang yan, 5 minutes lang yan, mawawala. Mawawala na yan eh. So yeah, I think let's move on with our third story. The Gmail. Kalkal. Sa mo. Ano ba? Ayun na naman. Napalapit na naman ako, nakakabwisit tao dito. Tingnan mo na ang video. Ano ba? Panidikit ka naman sa screen. Nainis na ako sa gileda niya ako talaga pinapalapit. Pag naubos ko yung sobrang, piprito talaga yan. Parang gusto ko lagi ng crispy fry or breadcrumbs. So, yeah. Let's move on na. Itigil mo na ang video niyan. So, yeah. Dumako na tayo sa ating next story. Diba? Yes, galing. Tain na. Hoy! Kumain ka puso nyo dyan. Pag maingay nga, gaganunin ko talaga. Pag may narinig akong maingay sa kung nag-sleep pa sila ko, tapos may nag-iingay, hoy! Ingay nyo dyan. Amin kayo mga pusod nyo. Kasi mahiling na ako mamoy ng pusod ngayon. Kaya wag kang magmamaldita-maldita dito kapag
maldi-maldita ka, meldi-meldi ka. Tapos, pag sinabi ko sa'yo, mukhang meldi ka, may mga pusod mo, matapos na yun. Matapos na yung cosplay mo. So, I think, let's move on na. Daming chika, kala mo tayo, or papinkiti. So, let's move on. Ang kanya na category dito is GL slash libido slash kulaba slash tawag ako. At ang kanyang titulo dito is patulog na nga po kami. Sleep. So, anong gagawin? Let's read it! Hi mga, kakanood ko lang ng Dagok Time earlier at sana mas say na lang talaga is takot ako nung i-share ko ng story na attach dahil wala nang nakakalam nito besides sa iba kong friend. Medyo mahaba ito so 1, 2, 3 hawak kamay na lang. Kala mo talaga siya na si Ian Constantino ng ng Pinas eh. So let's move on. So ito na nga I have a friend kasi na joke lang and sakto childhood friends kami. Close ang Jam at Gina namin, dalawa, so over naman sa kulba ang mga happenings. So ito, way back 2022 first time namin mag-sleep over sa housing nila. So yun, nag-hangout lang kami, ganun, hanggang sa anong oras na at nanonood lang kami ng YT satellite talaga at lumaps. Later, inas niya ako kung sanay na daw ba ako makipag-lip to lelap. Siyempre, dahil ako ay medyo bata pa lang noon, wala talaga ako experience and everything nice. So, eventually, inas niya ako kung gusto niya ba daw i-try ang French Mule Dog. Na lip to lelap. Okay, gets. Sarap. So, lip to lelap na nga, magiging bato pa ba? Pumayag naman si Akala kahit medyo na-erbogan na nga din ako tinry namin eventually. At dahil hindi ako sanay at medyo nawawordohan nga ako dahil first time ni Tej makipagganunan. May braces pa naman siya pero buti hindi lasang metal yung bibig niya. Wala naman lasang metal yung depende na lang kung passion braces nga lang. Kaya dapat every month talaga pinapanin. Like, 350 yun kasi nga kamahal. 350. So, ikaw mag-change rubber para tipeda, diba? Kasi, syempre, mangangalawang talaga kapag tanso yung ginamit niya. Kasi nga, per passion nga lang. So, let's move on. Yun na nga, natapos na yun, pumunta siya sa NER para jumingle daw at search ko daw ang French Mule Dog para makapag-practice pa ako lalo. Sinearch ko nga kung paano makipag-lip to lalap and eventually, hindi ko rin naman pinagpatuloy dahil nang-wordohan talaga ako sa kanya, After a weeks or months na ata nag-sleepover ulit kami pero wala namang nangyari, like cuddles lang kamo, gano'n, nood movies, kaya over naman talaga sa wholesome. Yes, di ba ang saya, sleep. Tapos recently this year lang, meron event sa kanila at pupunta kami para juminom at lumaps. Every time naman kasi may event sa kanila, lagi kami pupunta ng fam ko dahil close nga yung Jam at Gina namin at mga uncle and aunties ko. Antimaloy! Yun daw. Kami naman sa reunion, tsaka talaga kami tumatambay sa room niya for privacy dahil puro nga mga titos at tita ang mga tao doon. So ito na nga, pumasok kami sa kwarto niya, parang 1 versus 1 ang ginom at sino unang maenga, nag-uusap na kami ng mga ganun. And nafe-feel ko na na-erbogan na siya dahil sa paubos na ang ginumin namin, Later on, nanonood kami ng reels at mapapalawaw ako na lang dahil nagpapakita siya sa akin ng mga naglilip to lalap na merlat. O kahit anumang libido na videos as a joke So na-feel ko na nga na gusto niya din na gawin namin yung mga yon. Later on, give up na talaga Nag-over na nga kami sa Gnet at nag-start na ang kababalaghat. Kala mo talaga sila yung mga airbugnas na awardee sa Guinness Book of Okay naman, ba't pa ni 1 versus 1 pa talaga So, let's move on na nga. Syukari ko. So, ayun, ang sabi niya pa dito is, noong una, kiss-kiss lang ganun. Tamang sit pretty lang ako sa kanyang lap at lip to lalap. Tinry pa talaga namin yung habang nagve-vape pero siya is mag-share kami sa siga sa loob ng bungang. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Gusto niya pa talaga magka-bukit pa talaga no? Second hand smoke and everything nice. Mga magaganon-ganon pa kayo Tignan niyo yan! Nakakabisit ng mga charot. So, let's move on. At ayun na nga sabi niya dito is, yes, galing, tain na. Eventually, tinanong niya ako kung pwede ko daw ba alisin ang damestra namin. At sabi ko naman, sige lang. Chikinini na lang magiging bato pa ba? Honestly man, naiinis ako sa mukha niya noon dahil nakapikit na siya na parang syongik.
I mean, alam ko naman na ganun talaga, pero ewan ko ba naiinis ako sa mukha niya nun? Hindi talaga ako makapag-moan and back dahil hindi ako attracted sa kanya at ako'y naboboard lamang at na-erbogan, eme. So, anyway, ma, yun nga, patulog na sana kami, pero ma, oh my gosh, for the clingy talaga siya sa akin, ma. Hanggang sa magugulat ka na lang na may nararamdaman ka ng puno sa loob ng nipaylarot mo at sobra talaga ang cool ba ako nun, Diyos ko! Noong una niyang ikalikot ang bukit talaga mo, kaya pinastop ko siya dahil hindi talaga siya nakaka-pleasurata. Hindi siya sanay, so parang wala akong naramdaman. Pinastop ko siya at sinabi na mabukit. At nag-sorry naman siya sa akin. Sabi matutulog na ako, pero Diyos ko mamaya-maya, sobrang erbog at enga niya ma. Pinasok niya ulit ang mahiwagang kamay sa loob ng orange ko. Anong orange? Sa loob ng kanyang nipaylarot. Over naman sa cosplay ng Nigger. So, let's move on. Over naman talaga sa rubbing, pero masakit talaga siya dahil siguro di talaga siya sanay, ma. So, pinastop ko ulit talaga at matutulog na talaga ako. Sana ako, tsaka nagbihes. Matutulog na talaga sana ako, tsaka nagbihes. Pero ma, ito na nga ang twister. DJ Mael. Siya kasi hindi talaga nagdamit. Grabe man nagulat kami siya na bigla ba naman pumasok yung mudra niya. Grabe talaga sa kalmaba dahil nakalock ang pintostra pero di namin knows na may susi ang mother niya at buti nakapatay ang ring light. Takot ako! Lumapit pa talaga yung kanyang Gina sa amin at tinanong anong ginagawa namin at bakit hindi pa kami sleep-a-seal. Nagtulog-tulugan ako ma pero sa sobrang kaba at bigla na lang ako napasagot na patulog na po kami tita, hihihi. Diyos ko man yung kaibigan ko na yun is nakahubad pa. So, nakita ng mother niya na nakajubadra siya. Eventually, lumabas naman ang kanyang mudra at nakapag-yuhu talaga ako ma sa takot. Napag-yuhu! Ako talaga sa takot. Muntik na mag-psst! Pa-join ako mga anak. Ano ba yun? Nakakatakot! Ba't naman kasi join? So, let's vagansya mode na naman. No morning man, napapatakot ako talaga dahil baka i-confront ako ng muji niya. Pero goods naman dahil wala naman nangyari, normal usapan lang habang kumakain. Tinatry ko na nga wag maging awkward or something dahil syempre lagochi talaga ako sa jam at gin ako dahil hindi pa ako out sa kanila at lalo naman ang anak pa ng friend nila ang kajununan ko. Nakaraos naman ma pero kinonfront siya ng mama niya pag uwi ko na bakit nakajobastra daw siya. At bakit hindi pa nag-sleep pa sila ng ganong oras? Sabi naman niya na mainit daw, kaya siya nakajabasa, tsaka kakapatay lang niya ng shoblet niya at paslipasil na kami. Sinabi pa ng mother niya na akala daw niya may nangyayaring talagang ganun ma. Nagrason na lang talaga ang friend ko at di na namin sure kung naniniwala ba talaga kanyang moji sa mga dahilan na yun. Yun naman, grabe talaga yan. Baka mawalan ako ng buhok sa kapag nalaman ng ginay ko to. Kaya hindi ko alam kung masasaludo ba ang ginawa namin at hindi na talaga mauulit ma. Unfortunately, ma, walang proof of purchase dahil ang picture namin dalawa is nasa old phone ko pa. Pero I swear, hindi to wansa at true talaga mga yun lang. I love you so much. Please reply. Read din ako nabasa mo. Itach. Thank you. Ba't naman kasi nabagansya na naman? Maglakas inom. Ako nga pala, may susi extra pala yung emoji niya. Na-emoji din yung emoji. Alam niya, mag-sleep pa sila. Anyway, nako po ha, kung ano yung pinaggagawa niyo ha. Anyway, bala kayo, anong pintig niya ng nipaylarot, alam, pigilan ko yan. Stop! Gaganin ako. May pawis ba akong gana? May stop yung mga pintig ng mga ugat ng nipaylarot nyo. Pero kung kaya naman, iwasan muna. Diba? Kasi syempre, buti, ewan ko kung ano ba nangyari sa friendship nyo. Like, you're good pa din ba? Or awkwardness? Or everything nice? Or naging kayo? Mga ganon. So anyway, lagyan ng asin pa. Anyway, that's all. Let's move on with our next story. DJ Mael. Alam mo na, iusog mo na. Gumalaw pa yung camera. So, yeah, dumako na tayo sa ating fourth story. Ang ating fourth story dito is category is kuda ba? Slash takot ako, slash dinubyo, slash alibidor, slash SKL, slash medyo komedyo daw. At ang kanyang titulo dito is a vacuum. So, anong gagawin? Let's read it. Hello, Mima Sophie slash Willard Rowan. Daddy Willard. Ang OR-pop sa akin, charot. Share ko lang tong funny experience ko nung college ako. So, yeah, let's move on. Inutusan ako ng tito ret ko na maglinis ng mga karuray niya kasi daw may hearing siya. Abogado kasi siya, ma.
So, charot. For what? Charot. So, ayun na nga, mga 7 a.m. no, nag-start na ako maglinis ng mga karuray, buhos ng waterette at nagsabon ng karuray. Fast forward, bilang dumating si Tito Ret at may dala siyang vacuum. Sabay-sabing, vacuum mo na yung loob at yung mga basura ha. Nag-start na ako mag-vacuum ng car nun ma. At ito na nga ang twister. DJ Maed. Yan, ganyan. I-vacuum mo. Habang nagba-vacuum ako, grabe yung vibrate ng vacuum at na-erbogan talaga ako, ma. Bakit naman sa ibang things? Anong nyetish yan, nak? Okay, anyway, no nyetish discrimination. Discrimination tayo dito. Nyetish mo yan diba? So, tumaas talaga yung libido ko bigla, ma. As in, totoo yung tango. Nyik-nyak. Noong una, dinedma ko lang, pero tigas na talaga ang niti pirate ko, ma. Parang sintigas ng windshield ng karuray ng Tito Ret ko. Pero grabe talaga may vibration ng vacuum, ma. At ito na yung another twister. Ewan ko ba kung pumasok sa utak ko at pinasok ko sa vacuum yung shitty pirate ko. At sobrang sarap talaga siya. Grabe, like parang lalabasan na Godstra ako, ma. Alam mo, pag nakuryente ha, walang kakatok sa mga buso namin dito. Panikos naman. Ano na pinagagawa mo? Pwede man i-rolling, ganyan. Kamaestra, ano pa ba? Anyway, let's move on. Tingnan natin yung reason behind the vacuum. At ayun man, nilabas pasok yung shitty pirate ko sa vacuum, ma. At ito na naman ang another twister. Bilang dumating si Tito Ret, nasa likod ko na pala siya at sinabi niyang, psst, ako din. Wala pala niya, wala. Sorry. Sino ba nag-revise? Yahoo! Auntie Maloy, ikaw ata nag-revise dito ha. Grabe, lupit. Tangina. So, let's move on. Nasa likod na pala siya, dumungaw siya sa bintana. Tingnan ko kung tapos na ako maglinis ng karuday. Bilang sabi, tapos ka na ba dyan? Sabi ko naman, over naman sa aso, ikaw dito. Buti na mo yung Tito Ret. Cool ba talaga ako nun, ma? Kasi yung niti pirate ko na nasa loob yan ng vacuum, ma. Takot ako! Sabi ko na sa utak ko, hindi to totoo. At nakikipag-usap si Tito sa bintana, akala mo talaga siya yung panel ng board of judges ng Miss Grand. Kaya siya, ang ganda daw ng panahon, ma. Like, para ba siyang na CEO ng Pag-asa. Tumagal usapan namin ng Tito Ret ko, mga 5 minutes, and all those time, nasa vacuum pa rin ang shitty pirate ko. Grabe talaga ang laban ko sa sarili ko, ma. Dalok-dalok ba? Dalok-dalok naman yung vacuum. Ma, hindi hindi mag-make face kasi mahalata ako, ma. Over sa color smile. Sabi ng Tito Ret ko, nabilis ako na daw. Sabi ko naman, ikaw na dito. Charot. Biglang nag-lava walk si Tito Ret ko. At saka ko lang naalis ang shitty pirate ko sa vacuum. Sobrang erbog ko pa rin nun, ma. As in, sobrang pleasure na feel ko sa vacuum nun, ma. Fast forward, nakaalis na yung tita ko gamit yung isang car niya at dilinisin ko rin ang isa niyang car. At ma, eto na nga, ang last twister. While cleaning the last car, hindi talaga maalis sa utak ko yung burap ng pag-vacuum ng niti pirate ko, ma. At pinasok ko ulit ang shitty pirate ko sa vacuum, ma. Yes, galing. Tain na. Sleep. At doon ko na nga na-achieve ang La Nina. Sobrang erbog ko talaga that day, ma. Ewan ko ba? Tama na kayong kilikili ko. If you want more ng mga ka-erbogan type, sige nga. Gusto nyo talaga, umuin ko pa yung mga puso nyo para matapos na itong ka-erbog. Bakit nag-please? Sige nga, gusto nyo talaga, amuin ko pa yung mga puso nyo para matapos itong ka-erbogan ko. Pasabi if readed na, ma. As proof of my purchase, ma, nasa likod niyan yung isang kotse ng Tito Ret ko. Ayan. Okay. Ang uyat niya, ha, may picture ka siya dito. Bakit hindi yung naka-josok sa vacuum? So, mag-ingat-ingat ka naman. Hindi makukuryente, ha. Hindi bubunog ang bortawan, ha. Nakakaloka ka. Anyway, nyetish mo. Pero parang pwede ka naman bumili ng mga flashlight and everything nice. Diba? Like, yung kakainin din yung niti. Pero wag naman yung vacuum, nak. Iba na yung
Ano, dalok-dalok ba yung vacuum? Ano ba yan? Pag yan talaga na-lock dyan wala kang magagawa dyan. Ano, maghahanap tayo ng pampa-hospital ng mga e-gators din naman. Magka-fundraising na naman tayo. So, yeah. Kaloka ka. Anyway, bahala ka na dyan. Yeti Pirate mo yan. Ugat na ng Yeti Pirate. Ano, ang kalabanin ko na naman yan. So, dumako na nga tayo sa ating next story. The J-Mod Vacuum. DJ Mod, let's move on. So, yeah, dumako na tayo sa ating last story. For this episode, ang kanyang category dito is Tearjerker, slash Delubyo, slash A Family is a Love, at ang kanyang titulo dito is Iniwang Responsibilidad. At may PS pa siya. Psst, paside, charot. Please, mabasahin mo kahit mahaba, baka marinega ng friend ko. Gusto mo lumod pa ako sa harap mo eh. So, ano gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sophie, na umamoy ng pusa ng mga e-gators at sa mga e-gators na pala R-Pop at Maldita MM. Please bear with me, Mima, kung mahabang story na ito, pero for sure may matututunan kayo dito, especially ang mga young e-gators. This story is not mine, but to my friend. Kwento ko lang itong story niya na baka sakaling mapakinggan niya at ma-realize niya na maling desisyon niya sa buhay. I have friend Mima, mahigit dekada na kami magkakaibigan. Nagkakilala kami noong sa isang non-government organization at mga volunteer kami dun Fast forward, nasa college na ako nito pero itong friend ko na to hindi pa nag-aaral dahil nga ang inatubag na lang niya ay makipag-meet up sa mga ka-G-Select niya. Kala mo talaga meet and greet na ni Sophie yung aamoy ng pusod nila eh. Ano ba? Tearjerker ito, diba? Huwag mo na ako ipalaugh. So let's move on. Alam mo ba yung RP or roll up play? Jingo plus tawag namin dyan. Awa naman sa ass. Kung hindi, tanong mo na lang sa mga e-gators, ayun nga pala meet up sila noon. One time nagkwento siya sa akin na meron siyang ka-super base na OMS na nakilala niya sa meet up. Lagi daw sila sa Newtel, nun edi ako medyo nakulba ako kasi sabi ko, what if maging batang Gina ka? Sabi naman niya, over naman sa S. Talagang nilagay niya may chikiring talaga. Ginawa ko, alam mo naman ako yung content creator na binabasa ang whole story. So let's move on. Hindi naman namin sinusyotok sa loob Sabi ko. Sabi niya, sabi ko naman is bahala ka talaga dyan, malaman niya ng Muji mo. That time din ay panay-aya siya sa amin mag-enga. Huwag ka na mag-enga tayo pampatagali Inaway ako, huwag na lang mag-enga tayo. Dahil nasa notify ka, walang enga time dito. As in, araw-araw siyang enga kahit di kami. Kainuman niya umuuwi siya umaga na at may dala pang bolak galing sa ginuman. Napansin na din namin na parang lumalaki siya, sabi namin, ang syabastra mo na lagi ka pang naka-oversize shirt o kaya naka-jacket na malaki, pati bobelyo mo parang lakestra na. Sabi naman niya, mali ko. Kasi masyuba ako, kaya malaki ang bobelya ko. Di kami naniniwala naman. So fast forward, after hindi na namin siya nakita ulit. May nabilitaan na lang kami galing dun sa Muji ng isa naming friend at ito na nga ang Twister Man. DJ Mod. Yan, galing. Supervision Wag naman. So let's move on. Nabuntasa daw siya, nabalitaan namin ng Muji namin na nanganak-extra daw siya. Ang kwento ng Muji ng friend namin, madaling araw daw dinala siya sa hospital dahil ang sabi niya mabukit daw ang tagiliran niya at inaatake daw siya ng appendicitis. Pero nagulat ang Muji na sinabi ng nurse na may dala na po ba kayong gamit ng baby? Hindi naman daw alam ng Muji na buntesa siya pero wala naman daw nagawa ito at dali-daling bumiling gamit ng mga bagets. Over siya ginawa pa niyang bukit yung bunak niya. Maya-maya pa, safe naman daw, nakapanganak ang friend ko pero premature ang baby niya. At alam mo, ang nakakagalit na ginawa niya sa bunak niya over naman sa Q&A. Nilagay sa incubator ang baby niya ay pinaalis niya ito dahil hindi naman kailangan. Kahit ang totoo ay kailangan ito ng baby rate niya. Nakauwi naman daw sila, Mima, at okay naman ang baby rate niya. So fast forward, few months passed, tsaka lang siya nag-message sa akin, Mima, at sinabi na may bunak na daw siya. Kahit ang totoo, ay alam na namin. Dahil sinabi ng Muji niya,
At sabi niya ay hindi daw niya mahal ang baby rat niya. Mm, wag naman, wag naman. Wawa naman yung baby. Fast forward, gusto niya talagang ipalalagstra ito. Kung nalaman niya daw agad pero wala daw siyang magawa dahil naisilang na niya. Hindi niya din kasi alam kung sino ang tiyaman ng baby niya. Sa dami ng naamoy niyang pusod ay narurot pala. Bakit sa pusod? So let's move on. Mahaba pa pinag-usapan namin pero hindi ko na i-detail kasi ang haba nga, di ba? Maldito naman. After na pag-usap namin na yun yun na din ang last kasi never na ulit siyang nag-message sa akin. Ilang taon na din ako nung nag-chat na yon. Recently, nag-message ang kapatid niya sa akin at nagod ako sinabi nito. Ito na ang another twister ma. Natagi yung lights, diba? On, ring light. DJ Mod, amuyin ang puso din. Favorite mo yung amoy ng puso, Favorite ko halin yun eh. After na namang ilang buwan ng baby niya, ay nagsabi ito sa muji niya na maghahanap siya ng work pang tusto sa favorite niya. Pero Mima, ang totoo naglayas siya. At dahil hindi na binalikan ng bunak at never nagbigay ng datong para sa bunak niya, ngayon Mima, naiwan ang bunak niya sa muji niya at ang kapatid niya ay panay pa din ang message sa akin kung may update daw ba ako. Recently, nakita ko siya sa IG pero Mima, may bago na siyang bawa. Tinry ko siya i-message pero binalak niya ako. Malaki na ang bunak niya ngayon parang 2 or 3 years old na. Yun lang Mima, sobrang haba na. Sana may napulot kayong aral kasi kung wala, regaluhan ko na lang kayo ng AirPods at maging music lover na lang kayo. Kung saan ka man ngayon, sana maalala mo yung bunak mo at ma-realize mo sana na hindi niya choice na nabuo siya. Sana sa mga buntesa dyan na batang Gina, panindigan nyo yan kasi kawawa ang mga bunak nyo. If ever, feel free to modify this story and may the airbag of Mima Sophie shine na pa. Ano shine na pa? At share ni Mima yung conversation namin pero wala nang sinabi dahil deactivating na yung account niya. I have picture of them din po for Sophie eyes only. Yung pic niya sa IG is yung mga pic niya after niyang iwan ng bunak niya. Baka makita mo siya sa meet and greet mo since palapunta siya sa mga ganun Yun ang Mima, tama. Ba't naman in-invite? Anyway, it's so sad, diba? Like yan, kapag hindi talaga nag-iingat, syempre, saan mapupunta ang bunak? Sa parents, diba? Dagdag na naman. Diba? Ang hirap mabuhay sa mundong nito kung hindi pa kayo ready. Okay? Can use your protection if grabe yung airbag nyo, diba? Wala naman tayong mapipigilan dyan kasi airbag yan That's your body. Okay? So, but please be responsible, maging safe. Alam niyong mga buntesa-buntesa, alam niyong mga proper ways of nirurot. Yung mga ganon, diba? Para maiwasan yung maagang pag-pregnancy. Diba? Kasi mahirap yun diba? Dagdag na naman sa gastos nyo. Financial, emotional, marami siyang kaakibat, okay? So, please, ayusin nyo. Okay? No to batang Gina. Okay? Mahirap magpalaki na bata, mahirap magkaroon ng bunaks. Okay? So, yeah. I think that's the end of our episode at 24. So, wait lang, mag-outro na ako, magka-closing remarks na ako. DJ Mod, i-roll it mo na nga yan. Kasi naman buntesa ng buntesa. Bye! So, yeah, that's all. Thank you so much mga igiters sa pag-watch, sa pag-listen dito sa ating Spotify satellite. So, don't forget to stream, don't forget to like, share sa mga Nyaji satellite, Nyektok satellite. Ha? Parang awan nyo na. Gusto nyo lumod pa ako? Amuin ko na yung mga pusod nyo na matapos na itong mga episode dati. Anyway, that's all. Thank you so much. Bye, Gators. So, yeah. Tama na kayo, bagad yung kilikili ko. So, bye! Love ya. Yes, galing. Ina mo! Hoy! Amuin ko yung pusod nyo dyan. Bye.